Mapagpalang araw po kaibigan. Yung pong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Inquiry Salon. Siguro po napanood din nyo kahapon ano? Wala pong mapapanood kahapon sa national news dito sa Pilipinas kundi yung kay Bato. Kay Bato. Isa po siyang positive, isang kriminal. Pumatay po ng 30,000 Pilipino sa panahon ng extrajudicial killing ng kanyang pohon na si Digong at ngayon ay nandun po sa ICC, The Hague na Netherlands. Sabi niya nung araw, ang yabang-yabang niya patungkol kay dating Senador Trillanes. Di ba sabi niya, halika, ngak-ngak ka ng ngak-ngak dyan. Make my day. Gusto mo ka pa magposa sa akin, sabi niya. Ayun, andyan na yung totoong warrant of arrest ng ICC. Anong ginawa niya? Di tumakbo. Ang dating mayabang na PNP chief ni Digong Duterte na minura ang Diyos, nilay si Jesus, minura Santo Papa, at nilay ang presidente ng Amerika na si Barack Obama na nagbigay lang ng payo sa kanya. Ngayon, umiimas ng bakal na kanya lang imported siya. Nandun sa Netherlands. Ngayon, Senador Bato, Batugan na Senado. Ba't ka nagtatago? At pikon ka pa nang tinatanong ka ng media? Alatang pikon ka sa panonood ko ng news tungkol sa iyo. Mabenta ka hanggang ngayon. Mabenta ka. Ikaw ang kanilang napapanood. Yung kayabangan. Ayan. Lumulutang na uli yung mga video mo na kayabangan mo. Make my day. Sabi mo kay Sunny Trillanes. Ngak-ngak ka ng ngak-ngak. O ngayon, ano sabi ni Trillanes? Trillanes niya ako Ako daw ba magpoposa sa kanya Kaya ako nandito. Kaya sabi niya, hindi ko iiwanan ito. O sige nga, magpakalalaki ka ngayon. Alam niyo po, ito po yung masama sa politika ng bansang Pilipinas. Bakit ko nasabing masama? Isipin nyo, ang Senado, kadler ng positive. Kriminal, mamamatay tao. Anong sabi niya doon sa mga video ni Bato nung araw na pinalabas sa ICC? Patayin nyo sila. Kasi utos ng kanyang phone na si Digong. Ang phone niya si Digong Ano pang sabi niya sa video niya? Sunogin nyo sila. Malupit. Napanood ko yun sa video Pinalabas sa ICC nung confirmation ng mga charges sa kanyang pohon na si Digong na magnanakaw at mamamatay tao. Sinabi niya si video, nagnakaw ako pero ubos na, sabi niya. Sabi niyo, saan ko nang ibabayad kay Kaufman yun? 150 million kada buwan. Kaya naging bilyonaryo yun sa loob ng isang taon. Napakaswerteng Kaufman. Yung pera ng droga, pera ng pogo, ayun, napunta sa kanya. At saka yung pera dun sa alam niyo ba yung pandemic? Ginawa nga ng buhay ni Digong yan. Umiram sa ibang mapagutangan ng pera, pinagkakitaan niya yung pandemic. Pinagkakitaan sa Blue Ribbon Committee yan. Ayon kay Gordon, si dati Senador Gordon, siyang Blue Ribbon Committee nabulgar. Pinagkakitaan niya rin po pala yung mga kasama si Bongo, yung PhilHealth, negosyo ni Bongo yan, ng asawa niya. Ayon sa mga balita. Ayon sa balita. Ayun. Anong sabi ni Trillanes na ni Batugan, ni Bato, na Senado? Sasamahan ko si Old Man
Kaya ngayon, ba't ayaw niya? Bakit siya nagpakanlong sa Senado? Ayan. Ang napasin niyo po ba kahapon? Ang nagsasalita, si Cayetano, si Marcoleta, at saka si Villanueva. Si Marcoleta po andog ng Iglesia ni Cristo na itinayo ni Yumaong Felix Manalo na Antikristo at kampon ni Satanas. May mga kaso rin po yan tungkol sa pabo at saka sa mga babae. May mga record po yan hanggang sa Korte Suprema na record niya si Yumaong Felix Manalo Isagon. Isipin nyo, kunwari nasa simbahan sila, pero si Marcoleta kahapon, kinakadler niya ang fugitive na si Bato Gan ng Senado. Isipin niyo, mula noong November, kapon lang pumasok, hindi siya pumapasok pero sumusweldo. Samantalang yung pangkaraniwang empleyado, pag hindi pumasok, wala sweldo. Pero siya, napakaswerte. Yan. Pati yung gwardiya ng Senado, nadamay tuloy. Kakaharang sa mga NBI. Dapat pati yung gwardiya na yun, kasuhan Obstruction of justice. Ang sabi, ikakasuhan daw, sana matuloy. Si Cayetano naman, isang born na ganyan, pero anong kinakadler niya? Magnanakaw, pumapatay ng tao. Si Joel Villanueva, involved sa flood control project. Sabi niya nung araw, sabi ni Villanueva, wala akong kilala. Wala daw siyang kilala ng district engineer ng Bulacan. Paulit-ulit, sinasabi niya, sa loob ng Senado, ginagamit ang Senado sa kanya simbahan kinabukasan, lumitaw yung mga video nung namimigay siyang hahig, yakap doon sa kanyang sa Bulacan. Yung pinakilala niya, si district engineer ng natatawa ako Pinakilala niya, yung district engineer, wala raw siyang kakilala, nagsinungaling pa Ayan, nabulgar ang pagkakwartahan sa pamamagitan ng flood control. Ngayon, may kasong nakasampa sa kanya. Isipin nyo, sa Diyos ba yan? Naalala ko na naman ang tatay niya, si Villanueva. Mr. Eddie Villanueva. Pinagbantahan pa si Congressman yung taga Bicol Party List. Pinagbantahan niya pa. Sabi niya, buti, naborn na si Brother Eddie, kung inabol ka. Sabi naman ng Party List ng Bicol, mayroong ebidensya. Ayan. Ginagamit nila yung pangalan ni Cristo. Jesus is Lord Church. Iglesia ni Cristo. Isipin nyo po yan. Ginagamit nila, pero ang kanila pinoproteksyonan, mga kriminal. Meron ba dinurong ganyan ng Panginoong Yesus? Unang-una sabi ng Diyos, huwag kayong papatay. Pumatay si Digong, pumatay si Bato. Huwag kayong magnanakaw. Si Villanueva, involved sa flood control project ng Bulacan. Sino pa? Si Marcoleta. Nung kongresista siya ng Sagip, party list ng Iglesia ni Cristo. Kailan lang naibulgar ni Senator Ping. 500 million. Ano yan? Hindi ko sinasabing nagnakaw si Marcoleta.
Pero, meron siyang 500 million. Ayun, nagdadagdag din ang nagdadagdag ito sa impilan ng kanilang radyo, TV. Ba't hindi niya kaya sagutin yung tanong? Totoo ba yan? Yung sinabi ni Senator Ping Lacson na 500 million? Dapat yung sagutin niya. Hindi, sinacharis niya lagi si Ping Lacson. Kesyo, kung ano-ano mga wala na. Yan po ang napakasamang nangyayari sa Pilipinas. Sa bagay, wala namang may kasalanan kundi tayong mga botante. Binoto natin ang mga yan. Kaya ako, hindi ko naman po binoto ang mga yan. Ba't iboboto yan? Ako ginagamit ko ang isip ko pag bumoboto ko. Mas gusto ko po mga bagong botante. Pero yung mga bilyar, kahit bagong botante, hindi ko sila binoto. May mga kaso po yan. O, ano yung bilyar, yung mga tubig? O, hanggang ngayon. O, mga tubig. Pinahirapan po yung taong bayan pagkatapos sinisingil. Kahit ang lumalabas, hindi na tubig na matino. Tubig nga, pero hindi na matino. Ano yan? Yan. Ano ba yung pangalan ng kanilang water station? Bulacan, Cavite. Grabe. Tapos kinakadler nila yung isang fugitive. Pag nanakaw, pumapatay ng tao, kapwa Pilipino. Ayon sa datos ng Philippine National Police, ang nakatala po ron, 30,000, 30K. Biktima ng EJK, extrajudicial killing. Naalala nyo po ba yung bata doon sa Caloocan? Naalala nyo ba si Garma? Na bawat pagpatay ng pulis, may katapat na bayad. Pag pinatay mo mga involved sa droga, may bayad. Pag pinatay mo mga law enforcer na involved sa droga, mas malaki yun. Mas malaki ang bayad doon. Kaya yung mga pulis doon, patay dito, patay doon, happy trigger sila. Pati hindi involved. Naalala niyo sa Caloocan? Kasi sinasabi ni Digonio nung araw, pulis, sagot ko kayo. Ano ang atol doon sa 3 pulis sa Caloocan? Life imprisonment. Paano yan? Paano mo ngayon tutulungan yan mga kaibigan ng Davao? Paano mo tutulungan yung 3 pulis, yung pamilya nila na pumatay ng bata? Yung bata na yun, re-recommenda po nila na maging santo. Ano ba pangalan? Tia Santos ba yun? Na may nabasa ko, re-recommenda nila na maging santo. Alam nyo, nakakatakot ngayon, ano? Yang Senado, 13 yun eh. Ngayon, sa social media, anong tawag nila? 13 hudas. Isipin nyo, si Amy Marcos, nagkukuda-kuda na naman kapon sa Senado. Walang kahiyan ng babang ito eh. Hindi na niya naisip ang naghahanap ng hustisya sa mga biktima ay ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. Sabagay, hindi na tayo magtaka. Siniraan niya nga si Bongbong sarali ng Iglesia ni Cristo nung araw eh. Di ba? Siniraan niya. Ano daw si Bongbong? Adik. Wala siyang pinagkaiba kay Digonio. Sabi ni Digonio, meron tayong presidenteng bangag. Kinabukasan, ay hindi ko naman sinabi yung kaibigan ko yan. Sabi naman ng anak na siya, putang ina nyo lahat. Pag pinatay ako, patayin mo si Bongbong, patayin mo si Lisa, patayin mo si Speaker. Si Romualdez. No joke, gadyo pa eh. Mapagbanta sa buhay ng kapwa-tao nila. Palibasa, like father, like daughter. Kanino malapit si Digong? Si Bato? Kay Digong.
at kay manang hinday niya. Di ba? Ayan, batogan, takbo-takbo. Huwag kang mag-alala, bibigay ka rin ng Diyos sa may kapangyarihan. Dapat kang managot eh. Pumatay ka eh. Nagpasunog ka pa ng mga tao eh. Yan, dapat lang magbayad ka sa iyong mga utang. Hindi po pwedeng yan ganyan-ganyan lang. Hindi. Namulat na yung taong bayan. Hindi na sila titigil yan. O, kakampihan pa kayo ng mga simbahang demonyo, Iglesia ni Cristo, Jesus is Lord Church, de Villanueva. Hala. Sabi ng Panginoong Yesus, one Jis. Naparito si Satanas para magnakaw, pumatay, at manira. Yan. Anong ginagawa ng mga simbahan, Iglesia ni Cristo? Kumakampi sa mamamatay tao. Kampi sa magnanakaw. 10 utos, huwag kang papatay, huwag kang magnakaw. Oh. Yun naman si Batang Villanueva, Joel. Oh. Ayan, Kadler, pinagtatanggol nila si Bato Kapon. Silang dalawa ni 500 million at saka ni Flood Control. Nagpapalitan lang sila. Dito naman si Cayetano, born again. Hindi ko alam kung ano simbahan ito. Parang sa tingin ko ano ito eh. Gawa ko. Okay na, baka tumama pa ako. Kinakampihan naman niya. Magsalita si Iglesia ni Cristo, kakampihan niya. Magsalita si Diayan, kinakampihan niya. So, tatlo silang kampo ni Satanas. Pero overall, sabi ng taong bayan, ayon sa nabasa ko sa news ngayon, sa mga social media, 13 Judas. Pag sinabing Judas, traidor yan. Eh bakit? Yung Judas sa Biblia, sino tin traidor? Si Jesus. Binenta niya sa 3 pirasong pila si Jesus. Pero hindi rin siya nagtagumpay. Nagpatiwakal siya. Ito kayang 13 Judas ng Senado. Kailan kaya sila magpapatiwakal kagaya ni Judas? Yung magbigti sila. Kailan kaya? Sabi kasi, 13 Judas. Yan. Alam niyo naman kung sino yun. Yung mga manonood ng video, napapanood nyo sa mga news yan. Mabenta kayo yan. Diaryo, television, international. Wala kayong mababasa, mapapakinggan sa radyo. Mapapanood. Kundi si Bato, Ran. Diba? Sabi niya, gusto niya, mamamatay daw sa Senado eh. Kahit mamatay daw siya. Asan ang pangako mo? Pinangakuhan mo si Old Man. Old Man, kamo pa eh. Kay Tatay Digong mo eh. Sasamahan mo siya. Buti si Bongo, sabi niya. Buti pa nung araw si Bongo, sabi niya. Kung sakali, kasi sinasabi, isa sa mga perpetrator eh, si Bongo, Bato, Bongo. Kung darating yung warrant o pares ng ICC, sabi niya, hindi ako alis. Sasamahan ko si Tatay Digong, sabi niya. Yan ang lalaki. Eh si Akla, si Batugan Akla, nung dumating na, takbo, pumaripas ng takbo, ayan, natisod pa. Natisod tuloy. Kaya huwag kang mag-alala ba to? Andyan lang ang NBI, nakabantay na sa Senado. Baka malingat ka dyan. Pagbutihin mo. Baka makita mo yung sarili mo, nakaposas ka na. At sinasakay ka na sa aeroplano papuntang Dahig. ICC sa Netherlands. Panalangin natin sa Diyos na sana ang Diyos sa kumilos na makapangyarihan mga
kaibigan. Ito pong inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. In Christ, lagi po kayong manalangin. Kasi ang bansa natin sinasalot ng kadiliman ni Satanas. Lalo na po yung Senado. At salamat sa Congress. 155 ang bumoto. In-impeach na po nila si Sara. Sumobra pa sa tamang bilang. 155 po. Congressman, Congresswoman ang pabor. Mga parties, pabor. Impeach ni Sara. Salamat mga kongresista, Congresswoman, party list. Saludo po sa inyo. God bless us all. Bye-bye.